paglipas ng araw, hatid ng pagtibok ng magkaminsan ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng likha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama ka, kaibigan. I have focused on writing and I will magandang araw, Pilipinas, Football World. Welcome sa programa Kasama Ka, Kaibigan. Ang programa Kasama Ka, Kaibigan, ang programa ko, ang sundalo ng okay para sa tao. Ito ang programa na nagbibigay informasyon para mga pagkakalang sektor na nakakaloob. National Health Cabot Commission ang NAP. Ang NAP ito ang programa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang taas ang ng pagbubuhay ng ating mga mga kaibigan. Ang bulang pastor ng bayan, Romay Gomez Santino sa Pasto. Kasama po natin po ng technical assistant Abby Garcia San Pascual. Haling po naman Technical Director Adrian de los Reyes. Siyempre po, magandang araw po sa ninong natin ng EFI Chairman Elmer Francisco. At siyempre, tuwing araw po ng Lunes, ang ating pong segment, Kaibigan Ko sa Kalusugan. At kasama po natin ngayon, Miss Eloisa Teng. Ano po? At siya ay ang Pangulo, Chief Executive Officer ng TB People Philippines Organization. Country representative po. At magandang araw sa iyo, Miss Louie. Yaramal, hi. Good afternoon, everyone. I'm back. Yes. Okay. At batiin muna natin ang ating mga tagapakinig sa buong mundo, sa buong Pilipinas, at sa lahat-lahat po ng inyong mga bahay-bahay. Bayaan niyo po kaming patuloyin sa loob ng isang oras sa inyong mga bahay at dyan kayo. Dito kami ni Miss Louie at magkukwentuhan tayo para po sa isang makabuluhang kwentuhan pangkalusugan. Alamin natin, Miss Louie, ano ba itong DOTS program natin? Yes, so alam ko naman nakita niyo lahat yung yung commercial ni Mitch Valdez. Tudukan natin ito. So yun. So basically, directly observe treatment strategy na titingnan ka ni doktor na iniinom mo ang gamot para sa tuberculosis. Pero dahil nga sa nangyaring COVID, hindi na siya araw-araw mo kailangan pumunta doon, pinauuwi na namin ang gamot for 1 month. Every month for 6 months, kapag ka drug susceptible TB ka naman, ibig sabihin gumagana yung gamot, 6 na buwan ka lang. Tapos, yan yung para sa both baga at saka sa mga TB sa ibang parte ng katawan. Tawag natin dyan ay extrapulmonary TB. So lahat Extrapulmonary TB. Tulad ko, extrapulmonary ako. Dahil hindi sa baga, ano? Okay. Gumapang na siya kasi masyado siyang napabayaan. Pero bago ang lahat, para doon sa mga gustong
mag-join sa ating programa, no? Pwede rin po kayong mag-message, no? At yan sa ating number 0915-42-0222. At bahala yung aking personal ating production assistant dito, si Abby Garcia sa Pascual, para ma-replyan kayo. At syempre, ano man po na ipaabot nyo sa amin regarding po doon sa inyong nagiging or problema na tungkol dito sa programa ng DOTS. That's, no? Ano ibig sabihin nung sa acronym to, no? Oo, yun, directly. Directly. O, Directly. observed. Tapos T, treatment strategy. Dots. Directly Observed. Oo. observe Treatment. Tapos strategy. Sabihin, strategy. Ayan. harapan. Kasi nga, dati, wala silang tiwalang iniinom mo ang gamot. Kaya, panoorin kitang inumin mo. Yes, directly observe treatment strategy ng Department of Health. Ayan po naman. Dahil ito, mahal po namin kayo. Ayan. Diba? So, ayan po. Ayan. Mahal na mahal po namin ang mamayang Pilipino, lalong-lalo na po ni Miss Louie Cepeda Teng. Ayan po naman. Kaya ito po kami. Siguro meron kang ikukwento, i-update para dito sa ating mga nakakarating sa iyo na siyempre bilang isang country representative at talagang advocate ng anti-TB at yung programa ng DOTS na ito, yung directly observed treatment strategy ng Department of Health. Okay. Oo. So, bale, marami kaming kausap ngayon. Paano ba kumukuha ng libreng gamot? Ayan. Saan ba yan? Hindi pa rin alam pala ng buong Pilipinas na nasa health center yun na lang yan. Hindi na sa tulad nung panahon namin, nasa 4 na treatment center lang siya. Dito sa Manila, kailangan pa from Visayas, Mindanao, lumuwas ka muna sa Manila, tumira ka dyan sa Quezon Institute para lang magawa mo yung 6 na buwan. Yes, nung araw yun, ganun. No? Diba? Nung andyan pa yung Quezon Institute, di ba? Yeah. Ngayon, puro pandemic na nandun. Puro COVID na nandun na ngayon sila, no? Pero yun yung sitwasyon dati. Tapos ngayon, dahil nga sa nakaligaw na tayo ng mga makina, bawat munisipyo sa buong bansa, meron ng makina na tinatawag na Gene Expert. Doon ilalagay yung ating pangalawang requirement, which is yung dura. Dura na may kasamang plema. Yan. Sputum test. Sputum. So, ibig sabihin, dapat dalawa yung basihan natin, hindi lang X-ray. So kadalasan mga pumupunta sa amin X-ray lang, pwede naman ng gamot. Yeah. Durado. Alam mo kasi pagka doon sa directly observed observed treatment strategy ng DOH, talagang sa mga public health sa public clinic ay na-observe yung X-ray and yung sputum test na ito. Before ibigay yung 6 months, no? Oo. Meron bang 1 year niyan o pinakamababa ba 6 months? 6 months, mali ko narinig talaga. 2 months lang okay na ako. Ganon? Saan ka nakarinig ng 2 months? Oo. Parang parang hindi naman sa pero parang nakakatakot na may doktor pa na gano'n ang pinapagawa. Oo, So, sana, mali. Hindi ba? Sana wala namang gano'n na doktor. Sana maaaring yan ay naging ibig sabihin doon para bang ang nag-shortcut na lang nung medication yung pag-inom ng gamot. Yung mga pasyente dahil maaaring nahihirapan pero dapat sundin, di ba? Oo Kapag life and death, halimbawa, meron tayong isang araw lang, 95 years old, at kung di ako nagkakamali, nakitaan na siya ng TB nga rin. Sabi ko, as much as possible, hindi na natin kaya gamutin yan. Baka lalo pang bumilis. Kasi na siya, bedridden na rin siya. So may mga tayo, parang weighing life and death situation. Kung paiinom mo pa ba ng gamot, huwag na lang natin palalain yung sitwasyon ng tao. So ganun. So kung 2 months, nag-umpisa na naman siyang, nag-umpisa siyang manilawan mata, na manilawan daliri, yun, hinihinto natin yan. Para muna palakas muna yung pasyente, tsaka mo ibalik dun sa 6 na buwanan. Yan, ina-assess yan.
So dapat talagang halimbawa, Miss Louie, kung yung pasyente may makitang sa pag-inom niya ng gamot, may naobserbahan siya o kaya mga kasambahay, no? Oo. Tulad natin, blind tayo. Ako, dito na makikita Oo talaga nga, po. kundi lang mata natin. Di ba? Oo. So, dapat maging yung ating mga kasama sa bahay, ito para i-address natin sa pamilya ng mga totally Family blind. support, yan. Yung Oo. mga family support na siguro pag umiinom na nito, obserbahan. Maaring may reklamo na sa inyo, hindi nyo iniintindi. Then isipin nyo lang, epekto lang ng ano yan kasi Oo, bago pa tiisin mo lang. yan. Oo. O tiisin mo yan. Yung pala namamagana yung mukha. Oo. May problema Meron ka sa ng atay mo. Oo. Oo, di ba? Ang problema sa atay, yung ano na no? Meron na siyang paninilaw, no? Oo, yung panindilaw, may problema ka na sa atay mo. Pagka naman namamaga buto, may problema ka doon sa isang gamot na pwede naman nating ipaatras, tapos Yes, tataasan oo. yung ibang gamot. Mm-mm. Tsaka pag natuduling, tulad ko, yung sa isang gamot kasi, doon ako umpisang naduling bago ako nabulag. Naging So, beautiful eyes ka muna. cross-eyed. Before. Beautiful eyes yun kasi palaging para kang lang noon, tawag daw. Kuya, akala umiirap ako. Akala hihirapan ka. Akala suplada ang Miss Louie Oo. Cepeda Teng. Ano? Oo, yun. Pagka ganyan, sige, kailangan yung i-report ka agad yan. Pero pag nahihilo, nasusuka, kumakabog ang dibdib, ang tawag ito, nakakati ang balat, ano lang siya, kumbaga part of the treatment. Part Tandaan nung nyo. treatment, oo. Oo, Yung halimbawa, parang ano lang, pangangate, okay lang yun. Dahil sumari, di ba? Pero No, yung naninilaw na, iba na yun. iba na yun. Hindi na, pagka makaka-apekto na siya sa vision, sa hearing, sa paglalakad, kasi buto, yung isang gamot nakakaano siya maganang buto, ng tuhod, minsan Yung balakang. gamot, ano? Kasi ilan ba yung bale? Sa na-experience mo, ilang baling tabs or caps yan? Yun, nung panahon ko iba. Ngayon, Yung naalala mo. ayun naalala ko, syempre hiwa-hiwala yun, 16 na piraso yun, Wow. tapos isang lagukan lang namin yun. Ganun, 16, isang beses mo lang. Oo. Tapos, siyempre, baring 2 at a time, 3 at a time. Hindi, kami, talagang ideally, inumin mo kaagad, tapos, ganun. para umiyak ka na lang, lahat ng drama sa umaga, tapos, kapag nasuka ka na ng 30 minutes pwede mo nang i-release. Basta, tunaw na siya sa katawan mo. Meron ka ring IM. Ano yung IM? Yung intramuscular, yung injection. Ay, oo, yun. Pinagdaanan namin yun. Ang tawag nun, streptomycin, ng time namin. Kasi naka-experience ako niyan. Yun ang yung kumbaga paggigising na ako ng umaga, yun na nasa isip ko, ito na naman, tutok na naman, di ba? Saka kami doon, araw-araw, magkabilang puwet, magkabilang braso, ganun. Ganun, palitan lang siya. Pero tinanggal na yung kuya, tinanggal na ang lahat yan. ng injections sa Pilipinas sa buo nga siya, pagkakaalam ko. Kasi may balita ko, yung strep ginagamit na raw sa atin. Kaya ingat po sa pagkain, ha? I-segue natin, Miss Louie. Kasi bahagi ito ng mga warning pangkalusugan. Ginagamit daw, ayon sa balita, sa pag-aalaga ng baboy. Oh? Parang yung parang hindi ko alam yan. Diba? Hindi naman nagkakalayo ang mga may puso rin yun, may tayo, di ba? Kaya pala ang strep ngayon nawawala na. Minsan may pagyayari, nakakaagaw na ng tao. Strep, tamaisin. Butit, inalis na to. Hindi lang siya optional, talaga inalis. Inalis kasi nakakabingi. Nakakabingi siya. Kaya totoo pala yan. Kaya kita niyo yan, naintindihan natin yan na talagang marami pong epekto. Kaya kailangan maaga, agapan natin, no? Huwag natin isipin na ano lang yan, ubo-ubo lang, pagka medyo tumatagal na. Kasi, nagkakasabay-sabay ba yung mga symptoms? Or possibly, i-share natin kung ano yung merong halimbawa, ubo lang, walang lagnat, possibly ba yun? Kasi meron tayong tinatawag na asymptomatic. Ibig sabihin, carrier ka, pero wala kang simptomas ng pag-underweight, paglalagnat, sleepless nights, wala ka rin ubo, pero carrier ka pala. Kasi mataba ka. Sa akin, ganun. Wala akong kaalam-alam. Dahil kasi nag-duty pa ako noon. Tapos, yun nga, before my retirement, dahil na disgrasya nga tayo, yung ating mata, yun ang nadali. So, hindi po sa TV yung mata ko, ito ay service connected, karoon ng
Yung parang sabihin na natin, may mahabang kwento to eh. Ano siya, yung napinsala. Nabarela no kuya. Na-injure siya. Wag na nabaril kasi baka isipin nila. Meron tayo, di ba, nabaril sa mata, di ba? Yun, marami na. Mm. So, yun, ang ano natin, at natuklasan nila kasi meron kasi sa sundalo, meron kang parang benepisyo na bago ka lumabas ng serbisyo, 1 year pwede ka mag-stay ng hospital, i-check lahat for your check-up. Kung may makikita, kung bawa March ka i-retire, pwede ba extend yung duration ng treatment. Ayan. Kaya paglabas mo, sabihin natin katulad ko, lumabas ko ng bulag, pero yung mga vital organs ko medyo yung tinignan talaga. Heart, lungs, lahat. Dito sa lungs, meron pala ako noon. So, yun, simula treatment ko. Pero wala akong kaalam-alam, hindi ako hinihingal, hindi ako natagnat. Ayun. Yun ang marami tayo. Kaya nga kuya, dumami kaming ng increase kasi ngayon, pre-employment. Pre-employment requirement na siya. Biglang ang dami nilang natuklasan, may TV pala sila. Hindi nila alam kung saan pupunta kasi hindi siya masyadong pinag-uusapan ng madla. Kaya ito maganda itong ginagawa natin para mag-umpisa na ma-aware ang tao sa katawan nila eh. Tama yun, Miss Louie. Tsaka wag po kayong mahihiya. Lagnat na lang po yan. Pag maagap at nabigyan agad ng tinatawag ng direct yung observe DOTS treatment. Oo. Kaya, tapos kuya, dapat malaman nila pag nagpagamot sila, 15 days lang. Hindi na kinakahawa. Ayun. 15 days lang. Kailangan nyo lang humiwa-hiwalay muna kayo sa pamilya, tapat muna kayo sa bintana, doon kayo magpa-electric fan, palabas yung hangin sa bahay. Hangin sa bahay, palabas para hindi kasi pero hindi totoo yung kuya, yung hihiwalay mo pa yung mga kubyertos mo, hindi yan totoo. Hinuhugasan lang yan ng dishwashing, okay na yan. Okay na yan, basta mahalaga yung kasi airborne siya, no? Oo, airborne siya. Kaya kailangan po talaga medyo yung tinatawag nga na wag naka-close ang kwarto, no? Maring close bukas ang mga bintana, tapos yung kung may naka-electric fan, tapos aircon, yung exhaust na dapat talaga, di ba, malakas. Oo, 15 days lang naman hihiwalay eh. Tapos pwede ka na bumalik sa routine mo. Tapos 56 days after treating us 56 days, sure na tayo na nagtatago na yung bacteria. Nagtatago na yung bacteria, hindi niya alam kung saan pupunta. Pero wag pa rin kayong hihinto sa pag-inom ng gamot. Kasi meron pa rin tayong kailangan 120 days para, may humihinto ang dami. Para okay na ako. Hindi na ako iinom, safe na ako. Pag naalam, tulog lang. Pag nakaramdam mo yung ginawa, parang ayaw na. No? Hindi dapat. Yun nga yung kailangan bago natin ugali ng gano'n. Hindi naman tayo lang hindi naman sa Pilipinas ang gano'n. Buong mundo, gano'n naman ang nakikita namin storya eh. Kaya hindi natin dapat tayo for how many decades now. Buhay pa rin ng TV sa buong mundo. Kaya yun, dapat na Tapos, Romel, para sa ating Kuya Romel na lang. Kuya. Yes. Alright. Pagka, halimbawa, meron tayong kasama sa bahay na index patient, meaning nagpapagamot, dapat ipatignan pa rin ang buong pamilya. Yan ang tinatawag natin na screen all program. Sa health center din yan, Health center dito pwede. Basta merong natuklasan, merong isa sa pamilya, dapat ay pa-screen na rin lahat. Oo, health center dapat. Lahat kunin nyo, kasi taxpayer kayo. Okay? Taxpayer kayo. Alam nyo na may karapatan kayo na mabuhay na matiwasay kung saan kayo nakatira. Sana makita nyo yung... Diba? Kasi parang kaya asymptomatic. Diba parang hindi active yung bacteria. Ano ba yan? Posibleng active na siya. Pero dahil malakas ka, kumukuha ng sa'yo pa rin siya kumukuha ng para mabuhay siya. Pero hindi pa siya nakakahawa. Ibig sabihin, pwedeng active TB yung x-ray mo, pero negatibo yung dura mo. Pero ibig sabihin, ilang buwan na lang, gigising na yan. Ilang buwan na lang, kakalat na sa pamilya mo. Yes, dapat gamutin na. Habang tulog ka, gamutin
na O parang hindi na makahawak. Diba? Ayun, at doon sa mga gustong halimbawa, nakikinig sa atin, katulad ng mga nakapakinig na sa ating mga nagkakaroon mo, Louis. Last Monday lang tayo nag-set ng program natin dito sa Ipetaw Youth Station. Nagtutupi. Marami na. Ako siguro mga Mm. ang dami na nagte-text. Taga Mindoro, ay po, Oo. sa mga taga Mindoro, kay Isiwan, Audi, Nakalibo, Mm. mga yan. At marami sila. Kuya, ano rin Inquire about. siguro banggitin na rin natin yung mga itong recent lang na mga naasikaso namin. Nga pala, meron tayo sa munisipyo dito sa Manila na balita ko humihingi yata ng 100 daw para maproseso yung sputum nila. So, Ano ba yan? Dapat yan, Miss Louie. Dapat yan. kuya dapat ha, yan? Bakit yan? Ha? masabihan sana tong ng munisipyo nila. Oo. Tapos, Dapat ito, etong sa inyo. Pero, patatapisan ko lang. Paramdam lang na dapat kayo ay makarinig sa hinaing ng mas nangangailangang kababayan natin. Yung mahihirap. Kaya nga sa mga health center yan na pupunta, wala pong tao. Diba? And, ina-avail lang po, maski po may kakayahan ng center taxpayer gusto lang po nila kahit pa paano, maka-avail naman po yung benepisyo ng binabayaran ng mga pulis, diba, Miss Louie? Oo. 100, talagang bagay yun. Ibig sabihin, pag may 5 pasyente siya, naka 500 na siya. 5 pasyente, 500. Sa dami ng walang bayad dito dapat tapos bayad yan. pati serbisyo, pabayaran pa ng tao. Hindi lalo nang dumami yung may sakit dahil baka perahan lang sila ng tao. Di ba? Kaya sana, kung sino ka man. Sino ka man, itong sa'yo. Parang di ko nakaulit pa. Oo. Tsaka kuya, meron pa tayo isa pa. Bale, meron tayong patient ngayon sa lung center siya naghihintay siya ngayon ng surgery schedule niya. Lung center? Oo, ng surgery schedule niya. Kaso nga lang, 1 buwan pa siyang maghihintay eh. Yun nga, nakakalungkot yan sa mga malalaki natin, mga medical centers natin. Nakakapila buwan bago sila At may tubig kuya sa baga, may tubig na puno na. Dapat immediate. Yeah. Oo, dapat immediate yan, no? Hindi na siya makahinga masyado eh. Hindi na nga makatayo eh. Kaya, ayan po, ang programa ito ay hindi po namin kayo kalaban. Kayo po ay aming papaalalahan. Diba? At yan po ay pagbukusiya namin, Miss Louie, siya ang siyang utak nito. Siya po ang utak ng ginagawa namin ito dahil po sa pagmamahal niya sa mga mayang Pilipino at the same time po kasi na-experience na siyang apo may kakayahan ng pamilya ba? Sabi natin dito pa yan diba ito lalo na po sa walang kakayahan. Hirap na po physical. Hirap pa pinansyal. Meron naman pong programa. Bakit hindi po natin ibigay ang tama? Diba? Okay. Yan. Ano pa yung meron nasa center? Sana po, makuha natin. Yun ba itutulong natin? Kasi po, siguro, kapitete natin, tulak po. Kahit pa paano, mga emergency ng sitwasyon para naman makasalang agad. So, actively, makuha yung support natin, contact ng boss. Kasi po, para totoo na, pag may ganitong problema nilalapit po sa atin, yung wala pong COVID, ay madali po sa pagkat ako mismo, kaya kong alamin kung saan po yung iba, lalo na po natin, papayagan lang po natin. So, po kasi, talagang po yung problema din namin buwi na talaga. Kaya yun po, tulong naman din ng mga pasyente na may mga problema. Aprovide nyo lang po kami para namin po. Abot!
at maipapaabot ang anuman po namin mga po pwede paliwanag sa kanila na dapat silang gawin. Pwede po ay programa ng ating pong tama. Lalong-lalo na po ang Department of Health. Ayan. Tapos kuya, Right. papasalamat tayo sa isang doktor sa Kawayan, Negros Occidental. Dr. Ayan. Bell, nakausap ko kanina. Kasi nalilito na yung isang pasyente natin doon na yata senior siya. Tapos kung di ako nagkakamali, yung dating doon naka-assign doon sa Kawayan ba? Hindi pala may Kawayan, Negros Occidental. Kung di ako nagkakamali, parang wala raw gamot, wala raw sputum na magagawa. Yung machine. Oo, yung mismo health center. So laki pa salamat ko rin sa ating National TB program, DOH, na sabi ko, NTP, wala raw gamot doon. Naasikaso ka agad. Nabigyan ka agad ng gamot. Yun. Tapos yung doktor natin dyan sa Negros Occidental nakausap ko. At sabi niya, wala pong problema. Asikasuhin po kagad si nanay. So, thank you po, Doc Orvel Atienza. Yan, thank you. Pakibuo mo yung pangalan yan. Malinaw. Dr. Orvel Atienza? Orvel Atienza. Yan. Orvel Atienza. O gusto ko kuya yun, nakakaso ko yung health center para makatulong din kami sa kanila pag may mga pasyente na ayaw ka nang minom. Matuluyan na ako, mga ganun kasi mga ibang pasyente natin. Siyempre, Dr. Atienza, mabuhay ka. Oo. Sana maraming pang tulad nila na nakikita na may ibang kailangan ng pasyente at the same time kailangan intindihin, ganyan. So dito kami, TB people, we're always here para umasikaso kapag kailangan nyo ng tulong ng survivors. Laking bagay, yung ginagawa ng TB people, dahil sa yung inform lang tayo, so po, makituro, paano gagawin natin, at yung connection. Lahat naman ito, kasi po, pagkamit programa ang ating pamahalaan, madalas na po ay ating pamahalaan at mga departamento kung dito. Pero totoo po, ang kulang talaga informasyon. Oo, information. Kumbaga yung community involvement talaga, oo. Yes. Ito po ang dayunin ng programa kasama kaibigan every Monday with Ms. Lucy Pedra, ang kaibigan ko, kalusugan, ma-inform at mga kababayan. Abot na makakaya namin ni Puri at po kanyang expertise ma-set sa atin. Lalong-lalo na paano po gagawin pag tayo ay meron ng ganitong sakit. Lalo namin TB, lalo namin yung programa ng gobyerno, paalam sa inyo. Kumbaga, andyan naman yan. Maganda ang programa ng ating National TB program. Ang problema lang, paano siya tinatranslate sa kung ano namang lugar. Meron tayong GIDA, kuya, di ba? Geographically isolated, disadvantaged areas. Mga nasa bundok, nasa lapas pa ng tubig. Paano sila? Siyempre, meron ding may TB dun. So, kailangan, mabigyan sila ng gamot. Mabigyan din sila ng impormasyon na tatama sa lengguwahe nila. Isa pa yan. At yan po, at napakahalaga pa, katulad po. Nabanggit mo, bisa kwentuhan na po, yung mga iba't ibang approach o atake ng mga local executive, mayors, doon sa mga problema. Like, pero pag nadinig ko sa meron na talaga napakaganda ng kalooban, na yung programa dinadagdag dahil hindi na nakakasama yung mga pasyente. Meron pa kaakibat ito na parang binibigyan sila ng pampalubong na pa. Bigas, mga doon. Tama ba yan? Oo, may narinig ako meron pa nga minsan. Voucher pa. May voucher pa. Gusto ito sa kanila. Pagkaganyan ng mga local executive. Yan ang maganda sanang ownership of the problem. Sana pag nalaman nyo na marami kayong may TB sa munisipyo nyo, sa city ninyo, alagaan nyo kasi it can affect your economic growth, di ba? Kapag nagkasakit yan, kahit sabihin mo isa lang siya, apektado niya buong pamilya niya, lahat hindi makakatrabaho. So dapat sana gawin niyo siya as one of your goals this year na ilagay siya sa budget
kumonti ang may TB sa city ninyo, sa region ninyo. At 'di ba, paano kayo, maganda kayo Bagay yun. puntahan ng commercials, commercial establishments, marami pang titira sa inyo. Sana 'yun ang makita niyo sa sakit na 'to, na ano siya, malaking hadlang siya para gumawa ang mga buhay ng mga Pilipino. At lang sa pagtunggal mismo ng pamilya, yung bayan, at talagang kung lalawak pa, lalawigan at mga rehiyon. Kaya patulong po ng DB4 Philippines, ating po na po yung programa ng gobyerno at pakalaman po ng SBUBI, paano po ito dapat undan yung programa sa paggagamit. So, ang again, recap, DOTS program ay ito ay pinupondohan ng ating Philippine government, centrally funded ang ating mga gamot dyan, pati ang ating pag-diagnose. Ang hindi lang natin makukuha dyan ng libre ngayon, sa is X-ray, pero sometimes may mga mayor, pati X-ray kino-cover. Yes, oo. Para naman, hindi mura yun. Di ba sana, Miss Louie, yan din ang mailabi natin. Kaya kailangan natin talaga ay mas malawak na katulad nito, IDP station. Malaman nila kung paano kayo makikinig dito. Magiging malawak po yung information campaign natin para sa TB Philippines. TB Free Philippines o TB Free PH campaign natin. TB Free Philippines. So, yung kuya, minsan, ito pang problema natin dahil nga sa health centers, bago ka nila i-cater, isa-swab ka muna nila. Kadalasan, tatakot na lang, kaya hindi na napapagamot. Or yun nga, to do it yourself na lang. Kaya sana naman doon sa mga halimbawa, pumunta ng mga health centers, ang purpose po ay para ma-screen kung sila ay affected po ng tuberculosis. Sana po naman ganun ang maging trato natin. Hindi kasi takot naman. May takot, talaga, matakot. So, siguro, kung halimbawa man, sa private clinics na pupunta, siguro doon na hindi X-ray lang, bibigyan na ng gamot. Dapat yung sputum pa rin. Oo. Sana yung ating mga private doctors, kasi meron naman tayong ginawa na naman ng consilium. It's more of parang usapan na kahit private kayo, nire-refer nyo pa rin yung pasyente sa tamang gamutan or libreng gamutan. Pwedeng sa inyo pa rin magpatingin ng ibang bagay, tubig sa baga, emphysema, cancer, probable cancers. So sana yung gamutan tama pa din, yung regimen. Ibigay na lang din sa, ibigay na sa government medical centers, government hospitals, clinics, para doon sa, sila kasi yung may budget for that, di ba? Oo, yung may budget for that. Mga Tsaka ang pasyente, kahit pa sabihin mo hindi naman ganun kahirap, makikita pa rin niya gaano kalaki yung expenses niya sa isang buwan. Pero mo, kuya, ang gamot is almost 11 to 14 pesos yata per capsule. Per capsule, oo. 4 yun sa isang araw. Kahit pa may budget ka, makikita mo talaga na tatamaan, apektuhan, di ba? Catastrophic cost ang tawag namin dyan. Catastrophe. Yes, Yan. oo, talaga. Di ba nga kuya ako, umabot ako 3 milyon nung na pagamot ako. Kasi nga, wala akong alam Walang alam ang pamilya natin ng panahon na yun. Kaya nga ito ngayon, yung experience mo, kahit nga sabihin natin na hindi masyadong nabigatan, ang mabigat lang doon yung pag-aalala, yung pagdalang emosyon, yung makikita, yung nangyayari sa iyo, ng hirap mo, but mas lalo na yung gustong-gusto mong magpagamot, gusto mong uminom ng gamot, wala ka namang pambili ng gamot. Pero meron nga pong programa ang gobyerno. Yan po ang i-avail natin. At panawagan din natin, lagi nga yung naalaman na natin, may programa, meron naman po gamot na sinasabi. So, sabihin lang natin, wag po kayong mahihiyang magtanong, di ba, Miss Louie? Kasi yun lang naman ang nakikita kong kulang dito. Andiyan na ang gamot, ang makina, andiyan ang mga doktor at mga nurses. Kaso yung explanation sa tao, di ko alam, pero ang dami kong nakukuhan tanong. Anong problema? Bakit hindi nyo pa rin naiintindihan?
May commercial Yes. naman, pero ang tanong diyan ay bakit ganyan pa rin ang Trato. notion Yes. nila sa TV na akala ko wala nang ganito sa Pilipinas. Kanina nga ang tanong sa akin, natural ba nakikita yun sa katawan? So akala nila siguro parang ano siya, yung nangyayari na lang talaga sa tao dahil tumatanda. Yung Yeah. ganyan. So, Ganun kaisipan, yung notion, ganun, parang dahil kaya nagka-TV, matanda na. At hindi lang yun, akala nila ay hereditary. Akala nila, wala yan sa pamilya ko. Ko hindi, nasa hangin yan. So, airborne po, airborne. Airborne disease. Ang category nito, bacteria ba siya or virus? Bacterial, bacteria. Si Yeah. COVID ang virus. No. Kaya yan po, airborne siya. Ibig sabihin, pag meron isa sa pamilya, posible po, pag hindi maingat, ay damay po lahat. Isipin niyo po damay yan, ang lahat lahat. maapektuhan, nakakalungkot po. Kaya, umahal natin ating pamilya, tayo po ay magkaroon ng pusa at kasuhin natin na pumunta, magsadya sa mga health centers na yun nga po, ang programa ng ating Department of Health tungkol sa paglaban dito ay may sapat naman po budget. Di ba, Ms. Louie? Oo, okay. But inform lang natin lang lahat na huwag matakot magpa-swab. Hindi kayo automatic na positive sa pandemic dahil may TB kayo, suspected TB kayo. Yun ang kadalasan na nakukuha namin. Parang ayoko magpa-swab, baka positive ka agad, baka ilagay sa quarantine. Sabi ko, unang-una, ang quarantine natin ngayon sa bahay na lang, di ba? Oo, sa bahay lang ang quarantine. Parang yung, di ba? Kaya huwag silang matakot na kung alam nagpunta health center, swab. Pag negative wala naman po kayong contact o ano pa man, walang talagang ginawa mo para magkaroon ka ng infection. So yung ang lulutang talaga doon at lalabas yung bacteria ng tuberculosis. Diba? Hindi naman sa pag-ano kuya, pero halos lahat ng ating mga morbidity mortality cases na co-infection TB at saka COVID, patay ka agad. Yun ang sorry pero kasi sila yung mga hindi nila alam na may TB sila, nagka-COVID sila. So patay ka agad, Yeah. Yun kaya nga yun ang morbid na kumbaga, pero dapat malaman para mas maingat. Kaya nga in case halimbawa, kahit parang sintomas pa lang, you avoid na rin maglalabas, di ba? Avoid maglalabas, vitamin C, protection vitamin yan. C, di ba? Hindi nila alam ang vitamin C nga eh. Oo, tapos magpatingin na tungkol dito sa suspecha na tuberculosis ang kung nasa isip niya. Kasi nga, yung karamihan nga, yung takot, baka nga naman mag-positive sa TB. Oo, magkaiba yun. Magkaiba po yun. Pero ang isipin, positive siya sa hindi po. Pagka-positive sa TB bacteria, ay quarantine yung tawag nun sa bahay lang. Saka yung bang parang separate tawag doon. Ihiwalay mo muna. Isolation. I-isolate mo muna yung sarili. Sarili lang, oo. Sarili mo lang. Tapos, kumbaga, isipin nila na lang na yung cartridge, parehong makina ang pwedeng mag-aral ng pandemic at saka nung ating TB. Pareho man siya ng makina, pero nababasa niya kung bacteria or virus ang meron ka sa katawan. Pati HIV, kuya, pati HIV, pati yung mga, kahit na ang TB mo, meron tayong mga extrapulmonary, di ba? Yes. Ang extrapulmonary pala, kuya, starting from 6 months, pero tinitingnan kung yung kulani kasi may lymph node tayo na TB. Lymph node. So, pag hindi siya lumiit, ibig sabihin, dagdag pa tayo ng 2 buwan. Ganyan ang sistema ng extrapulmonary. Marami din tayong extrapulmonary sa buto. So, pagka mabigat din yung pagka TB sa buto, di ba? Mabigat. Dami nila ngayon naka-wheelchair. Yung isa, hindi siya makaupo man lang. So, pagka hindi sila nag-i-improve yun, there's a possibility of extension ng extension tuberculosis ang tawag, treatment. So dapat nila po yun, kaya amin po yung pinapaliwanag, binibigyan ka po kayo ng impormasyon sa pamamagitan po ni Louie. Natutunan niya ang mga kaalaman to, pinag-aralan niya, tapos experience niya pa. Kaya talagang ang masasabihin niya po, i-share sa atin ay kailangan po atin po kung magagawang sundin natin. Kasi nga po, siya po ay may experience at napag-aralan niya. Nagkaroon siya ng interest na puntahan yung ganitong
kaalaman para ma-share na niya rito sa atin sa Pilipinas. Kasi At nga ano, po, di ba? At Karomel, ang organisasyon ko po ngayon, ang isa sa mga kinukonsulta ng DOH, Oo. para ano bang gagawin natin para mas epektibo makasalamuha ang mga tao, I mean, Yes. sa impormasyon na to para maging aware. Consulted na kami ngayon at ngayon tumutulong na rin ako mag-akyat ng mga reklamo. So yan. Oh, yan, no. Yan ang pagtutulungan natin Mm-mm. pagitan ng ating media, yung ating programa, ano, dito at sa isang himpilan, ating talagang ano man ang maging hinaing nyo, sa abot po ng aming makakaya, ipapaabot po namin sa kinauukulan. Yan. Yes, yes. No? Hindi man po kami Department of Health, pero kami naman po ay mayaman po at malaki po ang puso namin para i-share po namin ang aming mga impormasyon na manggagaling din sa inyo. Paano po natin aatakihin yung mga hinaing na lalabas mula po sa inyo. Halimbawa, yung mayor, alam po natin, local government units ay naatasan na rin dahil na-devolve na yung di ba, Department of Health. Oo, devolve na. So yung gamot Municipal Health Officer, oo. Oo, gamot ang galing kay DOH. DOH. Pero ang mga ibang bagay, si Mayor na yon. So sana makita ni Mayor na ay kulang pala ang pang X-ray budget. Mag-budget tayo sa gano'n. Maglagay tayo ng pabigas or kasi meron tayong patient, buntis na siya. Buntis siya, tapos ang treatment niya para sa TB, nakakaumpisa pa lang niya. Oo. So sabi ko, naku, sana maagapan na hindi lumipat sa sanggol yung TB. Ang problema ko naman ngayon, sabi ko, kamusta yung katawan? Masakit, ganyan. Ayun pala, isang beses lang kumain sa isang araw. Nako. Sabi ko, bakit? Kasi walang trabaho si Mister. Sabi ko, kung walang trabaho si Mister, anong gagawin natin? Tutunga nga lang po. Sabi ko, ganito pa rin sitwasyon. Ganito rin sitwasyon para kuya na medyo naiiyak nga ako minsan panakal ko. Yung isa naman, sa Davao naman siya, ganun din, yung wala silang trabaho pareho, maaga nagpakasal, biglang malaman niya may TB pala siya. May TB siya. Tapos malaman ko, pagka may lagnat yung sanggol na hindi niya na mapa-breastfeed kasi may TB nga siya. Pero may TB siya, pagka nagpapagamot na kayo, walang problema. Wala na. Possibly, kung sabi niya, that was mga 15 days at parang hindi na siya mahahawa yung bata. Hindi na mahahawa. At saka na BCG naman, ang bata pag nabakunahan, protektado yan. Protektado sa nanay niya. Yes. Meron para siyang immune na doon sa TB pagka may bakuna na. Ang problema na nga lang natin dito, pagka kulang ka sa pagkain, di ba? Hindi pwede mag-caloric deficit kailangan lumalaban yung katawan mo, hindi lang gamot ang papatay doon. Yung katawan mo papatay sa bacteria, hindi gamot. Yes. So lang tikatakot lang. Ha? Oo. Kumbaga, yun lang yung nagtataboy kung saan ka dapat dalhin sa katawan mo. Yun naman ang lalaban, didepensa. Kasi matalino tong TB na to. Nag-encapsulate siya ng sarili niya. Yung parang tinatago niya yung sarili niya. Pag di siya nagtatago nga. Malapitan. Meron niya, di ba, yung inactive, di ba? So yun ang mga kailangan lang natin na antabayanan kung hindi nila intindihan na yung proseso, lahat ng side effects. Hindi ito parang paracetamol lang na pag ininom mo okay ka na. Hindi ito ganito Kailangan talaga. Para pa rin siyang cancer. Para pa rin siyang yung sugat mo sa loob ng katawan mo gagamutin natin pero wala siyang pakialam kung nasusuka ka, kung nahihilo ka. Gamutin mo yung ibang bagay na yon sa pamaraan na natural. Yes. Pero kailangan ang gamutin mo yung tuberculosis, yung sakit na ito, doon sa gamot na ibinibigay sa iyo. Diba? Oo. So yung ibang bagay na kailangan maklaro sa pasyente na TB medication pero yung ibang mga hilo-hilo ganyan as much as possible nakaantabay ang health center sa mga ganyang klaseng payo sa kanila sa pagkain dapat sila yung Louis, advice na rin natin dahil experience doon na rin natin discardihan yung para di ba kung nahihilo ka baka naman talipasan ng gutom dahil yung gamot ito na rin so assess yourself. Kumain po tayo yung meron naman po mga masusustansyang pagkain na mura din naman na di ba gulay wag na po natin gawin broccoli pa kung ano pang mamahalin pero naman po diyang kangkong di ba
talbos ng kamote. Tsaka ano, Diba? hindi yung porque hindi wala kang gana kasi nakakawala siya ng gana. So yun Mm. ang problema natin. Mm. Hindi mo dapat hayaang manalo siya. Oo. Dapat Kain lang. mag-force feeding ka. Oo. Inaalagaan mo yung katawan mo eh. Yes. Hindi yung parang iniisna mo na lang kasi ka depressed ka or naiinis ka dun sa nangyari. Hindi, labanan mo pa rin yung mga side effects ng gamutan. Oo naman. Kasi stress, tapos yung sasabihin mo, kasi sanay ako na masarap ang kinakain ko, tapos hindi na siya masarap ngayon. Tapos wala panlasa kasi. Kailangan, wala yun. Kasi Oo. ang importante, yung sustansya pumasok. Kasi hindi na mahalaga yung lasa niyan. Oo. Sabi ko nga noon, pag gano'n, buti ka naiinom mo yung ganyan? Buti ka nakakain mo yung ganyan? Sabi ko, pag ako'y iigay, gagaling, kahit lasang blade yan, hindi pa naman ako nakakatikim ng blade. Pero, di ba, isipin mo na may blade, pagka ayun ang lasa, di matalas yun, di ba? Parang kasabihan lang, kahit ano lasa niya, maski maglasang blade yan, or lasang matalim na itak yan, iinumin ko yan dahil makakagaling sa akin. Oo. Ganun po sana. Dapat ganun mentalidad para naman, hindi lang naman kayo ang pinoprotektahan niyo, pati yung kasama yung sa bahay. Pamilya, tsaka yung komunidad. Yung komunidad, di ba, mahalaga yan, sabi natin, it affects yung economy. Dahil nga doon po, halimbawa, sabihin natin, buong komunidad na affected, di ba, parang hindi lang yung COVID ngayon nga, nararamdaman natin, ganun katindi. Ito, noon pa natin nararamdaman to. Di ba? Before pa nga ni President Quezon to, hindi lang alam ng mga tao. Di ba? At tinatanong nila sa akin, galing, hindi nga rin na alam, akala nila galing sa kalabaw, pero galing na sa daga. So hindi natin alam, pinanggalingan nito, basta sabay-sabay lang nating labanan. Yes, labanan natin. Kaya katulad halimbawa, alam mo, pwedeng carrier ang hayop, di ba? Oo. Posible. At iwasan natin, hindi naman kailangan na, di ba? Kaya lalo yung mga bata, pwedeng wag natin ipalayo natin sa mga anumang klase ng hayop. Ganon. Hindi man po sa TB or anumang sakit kasi posible po carrier hayop kasi di ba, para buhay yan buhay na meron pwedeng ikangatirhan ng anumang bacteria or virus na nakakalat, di ba? Miss Amy? So, kuya, siguro recap tayo. Basta DOTS program, 6 months yan for adults at ang pati mga bata. Meron nga kami ngayon, 1-year-old, 4 years old, 11 years old. Yan, lahat sila active TB. Sa mga bata ba, halimbawa, matindi ba rin agad mahawa sila? Oo, lalo na pagka ang lola nila ang meron. Yung lola? Oo. Automatic yan na pagka hindi na gumagana malakas, pagka yung mature o matanda. Hindi naman hindi naman sa lakas kaso nga lang sila yung madalas mong lapitan, siyempre lola mo, lolo mo. Pero sila yung alam mo nang sinaunang panahon hindi naman ginamot yung hindi nagamot. Meron nila. Carrier pa sila pero parang hindi nila alam, no? Dahil alam ba, marami kasi inuubo na mahina na katawan pero dahil nga dun sa wala ito, di ba? Tsaka walang gamot dati. Po yan, ang nagsasaper, kaya gusto nating paalam sa buong kapuluan, magsasaper po nito yung mga walang malay. Di ba? Oo. Bisan sasabihin, hindi, ano ba yung tawag pagka yung bata ang meron? Yung Primary complex. Ayun. At kuya ngayon primary complex, pareho na ng gamot ng adult. Kaya nga pinaganda lang po yun, primary complex, pero TB po rin yun. Tuberculosis din po yun. Oo. Kaya nga yung effect, yung apekto nung sa matanda at nung sa bata, pareho po. Posibleng ang bata maapektuhan ng maraming klase ng kapansanan. Di ba? Yung sakit, andyan. Ang sakit, yung TB. Pero yung ano po nito, yung komplikasyon. Magkakaroon ng komplikasyon sa utak, magkakaroon sa buto, hindi ka na makalakad, o lumpo ka na sa utak, sa TB meningitis, kuya. Pagka bata nagkaroon, automatic umaakit sa utak yun, ha? Yung meningitis na. Oo. So, ang gusto lang natin paalala sa kanila lahat, ha, na pag DOTS program, nasa health center na yan, hindi na kailangan pong pumunta sa Manila, sa ospital. Lahat, pati mga ospital, may DOTS program na rin. Yes. Tapos, ang pwede nyo makuha dyan is yung 6 months na libreng gamutan, yung ating primary complex na gamutan, at pagka meron kayo sa bahay
nakasama na wala namang sinyalis ng TB, ipa-X-ray, ipa-sputum, at pag makitang walang problema, ipa-treatment, preventive treatment din. Na may libreng gamot din yan. Isang gamot lang naman yun, tapos 6 na buwan. Tapos ano lang siya, para hindi lang siya mahahawa sa'yo. So Yes. yun yung 3 bagay na pwede niya makuha sa ating DOTS program sa health center. Pakiulit yung DOTS program na to, yung tatlong klase. Paano? Oo. So bali yun. So DOTS program for pulmonary TB, for extra pulmonary TB, at pag walang sakit ang kasama sa bahay, preventive mo, TB preventive treatment, TPT. TB preventive treatment. Oo. Pag sinabi mo, health worker, TPT, kasi minsan sila mismo ang hindi nakakaalala na banggitin yun sa pasyente na dapat screen all program. Meron tayong DOTS program, meron tayong screen all program. So dapat ibig sabihin, bawat isa dyan may pondo yan. Hihingiin nyo lang ha. At kuya ito pala, sa isang munisipyo, pinapa-check yung bata. Hiningan ba naman ng 1,000 skin test? Kaya yung mga ganyan lang, dapat medyo paringgan naman natin yung mga pinapirahan yung mga taong wala. Oo naman. Oo, may programa na nga, mahirap na nga. Alam niyo kasi pagka sa mga public health center pumunta, lalo na sa mga liblib na lugar, mahirap po yan. Ang kakayahan po lang yan, yung maglakad. Oo. Karating doon sa lugar. Bayan. Diba? Talagang lalakbay pa nga sila para lang. Oo. Tapos nakakalungkot sa Pilipinas, marami. Sana hindi na ngayon kasi bali ito, narinig ko noon. Isang pag-aaral. Tama 10 years ago. Alam mo, merong mga nakakasakit sa mga liblib na lugar. Ni tumanda, iba namatay na hindi nakakita ng miski medical. Yung miski maliit na clinic. Oo. Health center, meron nga sila. Barangay health center. Ang tao kumadron na. All-in-one na yun, doktor, lahat kanya na. Pero mga train naman po yan kasi nga pamamaraan din yan dahil nga malayo, hindi ma-provide, di ba? Pero ngayon po, kahit po liblib ay kahit po paano po ay naaabot na ng programa. Di ba? Yun ang ma-assure natin, abot ng programa. And diba? Make sure ko, di ba, kahapon sa ating Radyo Veritas, ang pinag-usapan ko sa Kapansanan, sana eventually, pati ang ating mga may kapansanan na may TB ay maasikaso na ng tama sa paraan na kaya namin intindihin. Sana yan ang talagang babago natin dito sa paraan ng pagpuprograma natin. Yes. Okay, with that, talagang dumarating ang oras ng ating pansakunta ng pagpapaalam. Dami pag-usapan. Paalam ka, paalala mo kung kailan tayo uli mapapakinggan. Go ahead, Miss Louie. And again, everybody, nagiging regular na ako dito sa every Mondays dito po sa Kasama Kapatid at make sure lang po na kung meron kayong any question na hindi naiintindihan tungkol dito sa sakit na to, you can address it here sa show po ni Caromel and me as a regular guest. So thank you for regular host. Sige, regular co-host. At ang gusto lang po namin dito ay makaabot po lahat ng importanteng informasyon doon po saan po kayo nakatira dahil po yan po yung promise namin sa International. Thank you. Thank you very much. Miss Louie Cepeda Teng. Ayan po naman ang President, CEO po ng TB People Philippines Organization. Salamat sa ating nakagapay sa technical side. Ating po naman Technical Assistant Abby Garcia San Pascual. Sa ating po Technical Director Adrian De Los Reyes. Ating AFI Chairman Sir Elmer Francisco. Ito po inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, Romualdo Constantino San Pascual po, para sa programa Kasama Ka, Kaibigan. May kasama ka, kapatid.